Good morning guys! Hello, July 1. Merkulis po na araw. Ayan. For today's video, pakulimlim po yung panahon namin ngayon. Mukhang uulan na kanina po is umambon na. Ayan naman si Baka. Good morning, Baka. Meron ka namang iiwan dyan na bakat. So ayan. Kumusta po ang lahat? Morning. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kahit saan sulok ng mundo. Yan po. Iwan ko, parang nagpapaano na yata si Francisco. Yung oras po is ano pa lang, alas 6:19. Makulimlim po yung panahon natin. At saka bumangon po ako mga alas 5 dahil iniisip ko yung labahan ko dahil 3 araw po wala tayong laba-laba dahil marami po tayong iniisip. So ayan, at saka kahapon wala tayong video, wala tayong kilos-kilos muna, nagmuni-muni muna tayo sa stock room kung anong dapat pong gawin, na habang naghihintay po kami sa tubig namin na luminaw kasi nilagyan po namin ng chlorine nung isang gabi. So ngayon, pwede na po siya, malinaw na, amoy chlorine. Sabi pa ng mga bata, yung tubig daw parang swimming pool yung amoy. At saka yan, nakapagbabad na po tayo, may binabad na po tayo dito, mano-mano lang po tayo guys. Yan, may binabad na po tayo dito. Yan, binabad. Tapos yun po yung yung tubig namin. Medyo mayelo pa. Siguro ano pa yan sa tubig or kung sa chlorine. Sa chlorine po. Dahil nung isang araw po sa gabi namin nilagyan. Tapos kahapon umulan. Yan. Yung po, yung lupa is umin-in. Sabi ni Sir Regan, talagang iin-in pa yan kasi malambot pa. Kaya hindi nila ploploringan muna habang yung lupa is parang masison. Malibel na po dyan, malibel. Kasi tingnan nyo, marami pa namang lupa na hinukay nila na dapat ibalik. Yung kung masison na po yan, medyo matigas na, pabanda sa ilalim is yung sobrang lupa pwede nating ikalat na maging piling na po sa sa lupa. Tapos plano ko dyan, meron pa naman po kami mga sobrang mga ganito, retaso po na mga bubong. Magpapagawa po ako dito kay kila Papa Beach ng parang payag-payag na pangtabon po sa deep well. Kaya yan, ganun, parang mataas kasi yun nga, hindi pa nila alam kung saang level po iin-in yung lupa. Hindi pa po ploploringan nila si Regan. Naman po yung materials dyan, graba at saka simento. Ayan po, hindi na po problema. At maitim banda doon yung kalangitan. So may nagchat po, group chat nila Sansan na malakas daw yung ulan sa Duyan. Sa bukid po yan doon. Yan, tingnan nyo, maitim yung langit. Sa Duyan. Malakas daw yung ulan. May nagchat sa group chat nila Sansan na medyo malilit yung dalawang estudyante niya dahil malakas daw yung ulan sa Duyan. So, yung Duyan po na lugar is nandoon, papunta po kila Alrit sa Tabili, sa bukid. At yung si Tuta is nakikiglaro kay Baka. Wala na pala yung bagyo na Francisco na sinasabing super typhoon. Meron na naman ibang bagyo na nakapasok. Iwan ko anong bagyo po yan. Hindi ko pa alam kung anong bagyo yung nakapasok sa par. Yun.
ganun na lang. Talagang tutunawin na lang po yung bagyo, hindi na lang po papabutin kung saan po yung target ng mga bagyo na yan. Okay na po yung ganito lang panahon, pa ulan-ulan, pa bugso-bugso, at saka nagpapasalamat po ako, nakapag-deep well na po ako na tag-init pa. May deep well na po kami na hanggang umabot na yung panahon na magtag-ulan is na okay na po yung deep well. Sigurado na po yung tubig kasi lampas ulo na po ni Sirigan or lampas kay Sirigan yung tubig. At ayan, umulan na nga guys, alas 7 na po yung oras. Bagyo Henry pala yung bagong bagyo ngayon. Nakikinig pa ako sa cellphone ni Papa Bits kasi siya po yung mahilig manood ng news. Ako hindi po ako nakakapagbukas ng Facebook ko dahil pagkagising ko yung inatupag ko yung sinasalihan kong apps na Pupo at saka Crush Live na kung saan po earnings po tayo ng kahit papano. So yun po yung nawibilihan ko. Hindi pa ako nakakapag-Facebook kasi nagpupupo po tayo tapos nagka-crush live. Dalawang cellphone ko is gamit ko sa paghahanap buhay. Yun po guys. July 1, ganito po yung panahon namin. Hindi pa po ako nakakapag-umpisang maglaba dahil hinihintay ko po yung dalawa na matapos maligo makapagbihis dahil ayusan ko pa sila ng kanilang buhok. Yan. Sana hindi pa umulan ng malakas na nandito pa sila. Makapasok muna. Kasi bawal pong mag-absent ngayon. Pwera lang kung mayroon kang nararamdaman sakit sa katawan, pwede kang umabsent na mayroon pong dahilan. Tulad nung Lunes, hindi nakapasok si Sia dahil linagnat po siya. Sa wakas guys, yan, umalis na po yung mga estudyante natin at medyo maambon. Pinaspasan lang po ni Christian magpatakbo ng motor. So, makakapag-umpisa na po tayong maglaba, guys. Nanganak na si Shaira. Naiinis ako kay Shaira. Lula na naman po tayo, guys. Biruin nyo. Maraming anak si Shaira. 5. Iwan ko po kung mabubuhay niya yan. Lahat or ilan na naman po yung matitira. Palagi lang nanganganak si Shaira. Oh my gosh. Kahapon po siya ng madaling araw na yan, maingay. Kinakabkab po niya yung binaligan ko po siya ng sako. Wala. Pinuha. Inano niya. Ginanon. Sabi ko, bahala ka dyan. Lula naman tayo guys, lula. Kasi bagong panganak si Shaira. Tapos matapang si Shaira, matapang. Nangangagat po siya. Biruin nyo, sinakmal niya po na naman yung kamay ko. Kasi binabanigan ko siya kahapon. Sinakmal po niya ako yung kamay ko na pasok sa bunganga niya. Tapos yung anak niya na yung medyo malaki na inaaway niya, kinakagat. Bahala ka dyan. Pero kumakain siya. Ganyan po yan. Kung ano po yung makikita, halimbawa yung pusa dumadaan dyan sa pwesto niya, hinahabol, kinakagat niya, kaya walang nakakalapit. Pati mga bata hindi nakakalapit sa kanya.
ako pag linalapitan ko siya, yung mukha niya tinatabunan ko ng walis tambo or nagwagwantis po ako. Yun po yung ginagawa ko. Nagtatapang-tapangan. Hindi naman marunong mag-aruga ng anak. Nahulog. Inaano niya at ano sa Tagalog yung kinakagat na kinukuha. Ewan ko sa'yo, Shaira. Maging independent ka dyan. Chlorine yung tubig namin. Biro nyo naman, 2 kilong chlorine yung nilagay sa loob. Sabi ni Christian kahapon, maano daw, maanghang sa mata. Pero talagang ganyan. Nawawala din po yan, yung pagka-chlorine. Yung pagdating ko nga noon dito, yung itong Deepwell ni Jing, pagdating ko dito kasi maraming chlorine din. Basta namumuti ka pagkatapos mong maligo. Namumuti po yung yung balat mo. Dahil nilagyan po ni Papa Bits pati yung drum ng chlorine. So, ayun. Kahapon ng gabi po namin nilagyan doon sa doon mismo sa Deepwell nilagay. Tapos yun nga, sabi ni Sir Regan, gabi lalagyan, tapos pagka kinabukasan na magpapaagas. So kahapon yung ginawa namin ni Papa Bits, magpaagas muna na medyo po maglinaw-linaw. Ngayon naman, okay naman po ito gamitin dahil naka-chlorine nga. Libre chlorine ka na sa binabad mo. Hindi ka na maglalagay ng Sunrox. Yan. Samantalahin natin yung yung katahimikan at walang tao, walang nakasagabal sa mga trabaho mo. Tapos na po ako maglinis ng kusina, maghugas. Sa taas na lang po yung hindi ko pa napupuntahan. Maya-maya na po yan. Maglalaba tayo ngayon dahil maya-maya si Christian naman po yung maglalaba ng mga labahan nila. Wala silang operation ngayong araw sa nila sa Pacquiao, so maglalaba po siya. Natapos na din po tayong maglaba. Ayan, wala na tayong labahan. At saka makulimlim pa rin yung panahon, kaya ang resulta, yung mga nilaban natin is nandito sa loob. Tapos meron doon sa likod. Ayan. At tapos na po kaming kumain ni Papa Bits. Bumili lang po ako ng pritong manok. Kami lang naman po dito. Hindi naman umuwi si Christian kasi nag-operasyon po sila ngayong araw. Hindi po siya nakapaglaba kasi nag-operasyon po sila ngayong araw. Tinawagan po siya. Ayun. Pumasok. Hinintay ko naman na umuwi. Binilhan ko rin ng ulam. Alas 12 na, hindi pa umuwi. Siguro, mamaya na lang yun kakain. So, ayan, nag-ano na po si Papa Bits sa altar. Dinikitan na po niya ng wallpaper. Yan. Maganda po yung altar namin. Tapos, nandoon po siya sa taas ngayon. Yung ginagawa naman niya yung yung pinapadiktan po niya yung isang altar. At aakyat tayo doon sa taas. At saka
hindi po kami matid ng pagkain sa mga bata dahil pinabaonan na lang sila kanina. Kaya natapos tayo sa mga gawain natin dahil wala pong sagabal. At saka akyat na tayo dito sa taas kay para naman makapagwalis. Yung hagdanan maraming walisin. Yan, giniba ni Papa Bits yung inayos ko dito. Inanuhan po niya. Pinadiktan. Tingnan nyo. At sobrang hangin. Dahil papaulan na. Sinampay ko lahat yung mga nilabang ko sa labas. Pagkatapos kong magsampay or maghangir, papasok na po tayo. Is umambon. So ang ginawa natin, kinuha natin ulit. Ipinasok. Yun. Altar lang muna yung ipupokus natin dahil nakikita yung kilikili ni Papa Bits. Ito po yung inanay doon sa sa cabinet ni Jing. Hindi naman po siya nasira, talagang binakatan lang po siya ng ng anay. Sabi pa nga niyo na babalik din po 'yun. So makalugar tayo ngayong Sabado. I-check na naman natin yung mga lininisan namin na na binahayan ng anay. Check na lang po. Si Jing, hindi naman ibig sabihin na hindi po siya naglilinis. Naglilinis naman po siya. Ang lang is hindi po niya nakakaya or na araw-araw dahil nga busy siya doon sa eskwelahan niya. Tingnan nyo naman kung anong oras po nagpupunta si Jing sa eskwelahan. Mga alas 3 pa lang ng madaling araw. Babangon siya alas 3. Tapos ayun, mag-i-energin. Tapos pagkatapos niyang mag-energin, maliligo, magbibihis. Tapos ayun, pupunta na ng eskwelahan. Alas 3:30 po ng madaling araw. Andun na siya sa eskwelahan. Siyempre, kailangan ni Jing din ng katulong doon sa kanyang bahay. Kahit na lang paglinis na lang yung natin doon sa kanya, dahil siya naman po yung naglalaba na, ang na lang, linis-linis. Tsaka may plano po siya doon sa sa kusina niya, sa dating kusina. Parang gigibain niya yun, ibabakal, itutubular. Kasi may plano po siya na gawing kwarto na lang niya. Dahil natatamad din po siya ng paakyat. Akyat baba. Kasi pag galing niya sa eskwelahan, gusto niya makakapagpahinga kaagad siya, makaka-relax. Kaya ang nangyayari po, yung foam niya ngayon is nandyan sa baba. Ipinapatong po niya sa sofa at saka sa dalawang center table yung yung foam, at dyan po siya natutulog. Pagkagising niya, nililigpit, inilalagay po sa likod ng sofa. Ganun po yung nangyayari. Tas plano niya, yun nga, gagawin niya pong kwarto na lang yung kusina niya. Tapos yung kusina niya is ilalabas niya doon sa labasan. Mayroon naman pong space yung nilalagyan po ng net. Doon po niya ilalagay sa labas. Plano pa lang po niya, plano.
Tas tatanggalin po yung mga kahoy-kahoy niya doon sa sa bahay niya. Pupuro na lang simento. Kasi pag hindi sinubular po yung loaf bed niya. Loaf bed niya, talagang yung anay is pupunta doon sa taas. Kasi yung anay po is nagmula doon sa inayos na pintuan sa harap. Dahil kahoy yun. Tapos yung kahoy, bulok na, wala na pong laman. Dahil binahayan po ng anay. Kaya ganun po yung nangyari. Inayos ni Papa Beach yung pintuan, pinalitan ng tubular, sila ni Pulyon naggawa. So ayun, lumipat yung anay, nagpapunta po ng kusina. Doon po sila naghasik. Doon po sila nagbahay. Doon sila tumira. Tapos hindi naman po mapapansin yun ni Jing kasi mapansin niya na po na binahayan na ng anay. Yung magkanda, hulog na yung bahay ng anay. Napunta na sa mga pinggan. Basta kung saan po nakatambak yung yung mga gamit ni Jing doon. Doon po namamahay yung mga anay. So, yun nga, yun po yung ginawa natin. Tudulinis natin doon sa sa mga binahayan ng anay. Hindi po ibig sabihin na hindi naglilinis si Jing. Naglilinis po siya pero hindi po yung katulad ng paglilinis natin na kahit saang sulok po is binubusisi. Na pati yung yung itong wallpaper is binahayan din ng anay. Ganyan lang siya yung panahon namin ngayon. Dumidilim, lumiliwanag, ambon ng kunti. Na yung nangyayari po is linalagnat yung mga tao, lalong lalo na yung mga bata. Si Chrislyn ngayon nahirapan po siyang magsalita at lumulon kasi meron po siyang pasok. Tawag dito sa kanila dito sa Cebu, luas. Sa amin naman atas. May atas sa dila. Sabi niya pag nagsasalita siya, masakit daw. Sabi ko sa kanya, wag ka na lang magsalita. Tapos pag kumakain dahil nasasagi daw, masakit din. Sabi ko, wag ka na rin kumain. Sabi niya, Mama Dax. Ewan ko yun ngayon kung ano po yung resulta. Yung iba dyan is nilalagnat din pag nagkakaroon ng pasok sa dila. Luas. Tika muna. Mupo muna tayo guys. Baba muna tayo ulit guys. Balik na lang tayo kung tapos na si Papa Beach. Dito tayo magpapatuloy pagwalis sa baba kasi hinulog ko yung mga winalis dito sa baba. Galing sa taas. Maingay yung mga chucho. Maingay. At punta tayo dito sa kwarto ni Ronald dahil hindi pa tayo nakapasok.
kasi umalis po siya kahapon ng hapon pabalik ng trabaho. So bali yung natulog si Sansan at saka si Chrislyn. So ayan yung kwarto dito. Ayan po yung labahan ni Christian. Ayan po. Tapos yung topiin nila. Ayan po. Natatambak. Hindi pa naanuhan. Kasi mas malaking oras pa kaysa sa pag-i-email. Yung kwarto naman ni Sansan is maaliwalas. Malinis. Yung dito kay Ronald. Ayan. Puntahan natin dahil hindi pa tayo nakapasok. Buksan natin yung mga bintana para yung hangin is pumasok. Mahangin kasi yung kwarto na to. Dahil yun nga, yung hangin is nandito sa likod. Pag wala dito si Ronald, si Sansan at saka si Chrislyn yung pumipisto. Yan po yung ginagawa natin. Check sa mga kwarto. Tingnan po ito ni Ronald. Huwag natin guluhin. Mabigat pa naman ito labhan na kumot. Ito. Dumaan? Aeroplano or helicopter? Dito yung damitan ni Ronald. So, ayan. Paandar tayo ng electric pan. Dahil mainit. Uminit po guys. Ay, nako yung electric pan. Parang, yan. Magdar din. At pwede na muna tayong mag-relax dito. At meron lang po akong papasalamatan. So, ayan po, Ma'am May, thank you po. Nagbigay po siya ng blessing. So, wala na po akong problema guys. Nakabayad na po ako kay Sir Regan sa kulang ko. Thank you po, Ma'am May, sa bigay mong blessing. So, ayan, nakabayad na po ako kay Sir Regan sa pagpagawa ko ng deep wheel. Wala na po akong problema. Sa totoo lang, sumasakit na yung ulo kung saan po ako maghahagilap na ipangbabayad ko kay Sir Regan na parang nakakahiya naman na papaghintayin natin siya ng matagal. Kasi yung inasahan ko lang naman talaga na umabot po yung pagsahod ko, na yung nilaan ko naman po sa pagpapadip wheel, na yun nga, hindi po ako nakaintindi yung sweldo ko sa YouTube
kahit papano. Naglaan po ako dahil sabi ko parang mura. Yun pala hindi ako nakaintindi, or iwan ko kung sino po yung hindi nakaintindi, si Papa Beats or ako. Basta yun lang po yung pagkakarinig ko na yung singil ni Regan ganoong halaga na parang na-excited lang po ako. Sabi ko mura lang. Kasi sa totoo lang, marami pong nagsasabi na yung pagpagawa po ng deep wheel is 30k, ganun. Labor, material, 30k. Tapos, yun, sabi ko kay Papa Bits, yung inano naman niya, si Regan na lang, dahil kumpleto po sila sa gamit. At saka, madali lang po sila nakapaggawa ng deep wheel. So, yun, naglaan po ako ng panggawa ng deep wheel na yung pagkakala ko talaga is saktong-sakto na. Iyon pala is malaki pala yung kulang ko sa pagpapagawa. Yung nilaan ko kasi na pera na ang akala ko is yun na nga, sakto. Yun pala is pang material pa lang. Wala pa yung labor. So, ayun. Pakiramdam ko guys talaga. Yung sakit ng ulo ko, bumaba hanggang dito sa may balakang. So, kanina, chinat po ako ni Mighty Mang. Meron po akong blessing. Magang-maga pa, chinat po ako. Madax, i-claim mo daw ito. Pambayad daw ng deep wheel. Parang nawala yung antok ko. Sabi ko, ay, salamat. Talagang masasabi natin na pag nanalangin ka, talagang ibibigay po sa iyo yung blessing na minimithi mo, na hindi naman mo inaasahan or ini-expect na ganun, na meron pong magbibigay. So ayun, thank you Lord, at saka thank you po kay Ma'am May na binigyan po niya ako ng pambayad kay Sir Regan. So, wala na po akong problema. Talagang nakahinga po ako ng maluwag, at saka maliwalas po yung isipan ko. Na yun nga, parang napapatunga na lang po ako na paano ko malilikom yung ganong halaga pa na kulang pa, malaki pang kulang yung ibabayad ko kay Sir Regan. Although naman pinakausapan ko siya na kung pwede maghintay ka ng ganitong pizza, pero parang nakakahiya din po kasi syempre sila nagpursige po silang magtrabaho kasi inaasahan din po nila na magkakaroon po sila ng pera. Yun, tapos na po yung deep wheel, tapos wala pa ako pang kulang pa yung ipambabayad ko. So inisip ko din, parang nakakahiya din na kahit pa po kami nag-usap, parang nakakahiya din dahil nangangailangan din po sila. So ayun, kanina nag-chat sa atin si Mighty Mang na meron po daw blessing. I-claim ko na lang daw pang deep wheel. So maraming salamat po. God bless us. God bless sa'yo. Tas sana po is marami ka pang blessing po na matanggap, at maraming blessing po yung maibalik sa'yo. Thank you po Ma'am May. Paldo ngayon si Sir Regan. Shout out sa iyo Ma'am May kung nanonood ka man ngayon ng vlog ko. So ayan po Ma'am May, thank you talaga. Maraming salamat. Patagulogin pa natin po guys kasi blessing na po yan. Mga basher naman dyan, wag naman kayong mag-comment ng hindi mabuti. Yan, hindi ko hiningi. Ko lang, sabi ko, yung mga followers ko, hindi po mag-skip ng mga videos ko na para po mas madagdagan pa yung earnings ko or revenue, na medyo lumaki-laki
sorry po guys, parang na-excited lang ako. Mas lumaki-laki pa yung masasahod ko sa kada buwan. So, sa totoo lang po, kada buwan naman po ako sumasahod, pero parang saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang po sa pangangailangan namin. Or pang araw-araw po, mga bayarin ko. Siyempre, hindi natin maiwasan na meron tayong mga bayarin sa labas or dito sa pamamahay. Kasi may obligasyon po din tayo. So, ayan, malaking pasasalamat talaga ko kay Mami na malaking tulong po niya sa akin. Dahil as in, namumroblema talaga ako. So, yung walang ambag sa buhay ko, wag na lang po kayong mag-comment. Kung gusto niyong tumulong, hindi yung marami pang chichi, burichi. Sabi ko, mga followers ko nga, pasensya na po kayo kung medyo haba-haba yung vlog ko kasi hindi talaga ako marunong mag-edit. Kung ano po yung ginagawa, yun lang talaga. Natural lang. Minsan nga mayroong kakabaro baliktad. Sabi ko, wag na lang yan kasi pag nag-i-edit po ako, nagkakanda halo-halo. Basta, iwan ko. Pag i-play ko, naghahalo-halo, nag-iba-iba, may nauna, may nahuhuli. Sabi ko, wag na lang, hindi na lang ako mag-i-edit dyan. Kasi, mahirap po yung mag-edit. Hindi nagkakadugtong-dugtong. So, yan nga. Happy po ako. May deep will na po ako talaga. So, nakapaglaban na tayo ng mahusay na hindi po tayo nagtitipid po ng tubig. Kasi nangangailangan din po sila sa Regan ng pera dahil may bibi po siya. Tapos wala po siyang trabaho ngayon. Meron naman po siyang mga customer na sinusundo o hinahatid, mga teacher dahil may klase na ngayon. Tapos mas nangangailangan pa din yung naging helper po niya, si Clifford, dahil buntis po yung asawa. So yun po guys, kahit naman po kami nag-usap ni Sir Regan na hintayin niya po ako kung kailan pa ako magbabayad, parang nakakahiya din. So ayun, thank you talaga kay Ma'am May. At i-check natin yung ginawa ni Papa Beats dito. Umalis si Papa Beats. Wow, ang ganda na po guys. Umalis si Papa Beats. Nagpapawashing ng motor niya. Ayan. Maganda na po yung altar namin dito sa taas. Namumukadkad po. Yung kulang na lang lights para sa altar. Tsaka ayan po yung mesa. Maganda pa sa ngayon. Wala pang sira. Yan. Lipat-lipat lang po siya. Dito ilalagay. Pag gusto dito sa harap, ilalagay. So, ayan po yung duyan namin. Yung isa is mapupunit na. Hindi naman natuloy yung ulan. Tas ayan, maliwalas po yung yung paligid natin. Pero yung nilabhan ko talaga, di ko na nailabas. Kasi umaambon, tumitigil naman, napapagod tayo. Hi, baka ka. Ayan. Pero malinis po yan. Malinis po dyan sa harap dahil lininisan ko. Tas tatalian lang po ng baka. Wala tayong magagawa. Talagang ganyan.
Kahit anong saway, hindi naman tayo makapagpursige dyan na hindi patalian dahil hindi naman po atin yan lote. Mabuti pa dito sa likod. Iniwanan ko lang si Papa Beach dito na siya po yung mag-ayos. Kasi pag dalawa kami dito, hindi po kami nagkakasundo. Para kaming bata na nagkakaanuhan kaagad. Kaya iniwanan ko siya, iniwanan. Siya lang po yung nag-ayos dyan. Tama lang yun dahil wala naman po siyang ginagawa. Tama lang yun, trabaho niya, trabaho niya, trabaho ko. Pero nauutosan po niya ako. Ako, hindi po ako nakakautos sa kanya. Kaya ayun, iniwanan ko, nagpunta muna ako kila Madam. Nagchika-chika saglit. Diyan sa payag-payag. Malinis lang yung bahay pag may klase. Pag wala, dahil nandito, agoy. So, wala na tayong labahan. Bukas, mag-aano tayo. Pag may may trabaho pa si Christian bukas, tayo na lang po yung magtutupi sa mga nilabhan niya. Bahala na lang siya po yung maglaba. Kasi hindi naman po straight yung 1 week, may pakyaw sila. Minsan, 5 araw, 4 na araw lang. Ako nga, 3 araw yung nilaban ko, natapos ko naman kanina. Maaga pa kasi akong nag-umpisa. Nagbuy na mano po tayo sa tubig ng deep well namin. So, ayan, talagang hindi na po kami magtitipid sa tubig. Magtitipid na lang po kami sa kuryente. At madali lang po siya mapuno dahil malakas yung agas niya. Madali lang mapuno yung drum namin. Hindi matagal yung pagpapandar ng motor. Talagang nakakahigop siya ng maigi. So, thank you sa hindi ko pagkakaintindi. Hindi po kami nagkaintindi ni Papa Beach kung magkano talaga yung singil. At saka, thank you po kay Mami sa ibinigay po niyang pambayad kay Sir Regan. Thank you po. Talagang nagpapasalamat po ako ng super pasalamat. So, ayan po guys. Bye-bye muna tayo. God bless us all. Thank you for watching. Tsaka pumatak po ng 28K yung deep well natin. So, talagang super thank you po talaga kay Ma'am Mi. Bye-bye po. Kaya yung mga followers ko dyan, subscriber, or mga viewers, sana po, hindi po kayo mag-skip ng upload ko araw-araw. Thank you po. As in, pabalik-balik tayo ng pagpapasalamat. Bye!